Itutuloy naman natin yung pag-ayos dito sa isa pa nating NSS na power supply. Ito yung mas marami ang sira. Tinanggal natin yung transformer. Lahat ng MOSFET niya may tama. So, before natin ibalik yung mga yon, itetest din natin yung board muna. Titignan natin kung nag-work pa. Ito, yung TL494. Tapos, yung etong fuse, kailangan natin palitan kasi sira na rin yung fuse. After nating ma-confirm na na may signal pang ma-receive tong mga MOSFET, kakabit natin yung transformer. And then check natin if may output na 300 volts dito. And then check natin kung may signal ulit dito sa pangalawang MOSFET bago natin ikabit yung mga bagong MOSFET. Una ay i-desolder natin yung fuse. 30 amps. Tingnan natin kung meron tayong pamalit na fuse. Wala tayong 30 amps, meron tayong 25 amps. Yung 25 amps, close na yun sa 30 amps. 150 watts lang naman tong inverter na to. Etong 25 amps ay up to 300 watts. So, kaya niya na i-supply yan. Ang benefit, mas may protection siya pag ma-overload na. Hindi naman yan basta-basta bibigay. Okay na yung fuse. Hindi natin kakabit muna sa battery. Mag power supply muna tayo para limited lang yung current. And positive. Ang titignan natin ay kung may signal yung MOSFET natin dito sa dalawa to. Milaw. Check natin. Yes, naka-turn on sa AC. Tingnan natin sa dito. Meron, may signal oh. Yung isa, tingnan natin yung isa. Meron din. Ang tinutusok natin ay yung source at yung gate. Sa gate pumupunta yung signal. Ang MOSFET kasi parang relay siya. Yung kuryente na pumapasok sa gate, yun yung nagsasabi kung magta-turn on ba yung MOSFET. Oversimplification lang para malaman nyo lang kung bakit tinutusok natin yung gate. Doon kasi pumupunta yung signal para sabihin niya na mag-turn on yung MOSFET. So, ibig sabihin working yung circuit dito. So, pwede nating ilagay yung galin natin to. Yung mga MOSFET na natin. Magkaiba sila. Yung sa boost converter niya. Tapos, ito naman yung pang convert sa modified sine wave. Galin muna natin to para ma-access natin na madali. Pagpapalitan nyo to, make sure na nakalagay yung etong insulator dito. Pag wala yan, nasa short. Kahit yung screws nya, meron niyang insulator. Iba yung gamit na screw para sa apat na MOSFET dito. Solder na. Yung transformer naman ang babalik natin. So yung pinalitan natin ay ito, yung dalawa. Ito sila, naka-solder dito. Tapos yung transformer natin, ito. And then yung temperature sensor, itong dalawang maliit. Ito. After nyan, kabit muna natin temporarily yung capacitor nya dito. Itong dalawa. Para ma-check natin kung meron na siyang napoproduce na 300 volts DC. Turn on na natin. So, i-check natin sa capacitor kung meron tayong makikita ang voltage. Yes, 287 volts. Hindi siya 300 kasi modified sine wave pala to. Kapag pure sine wave, mas mataas yung voltage. Explain natin yun kung bakit magkaiba ng voltage sa modified at sa pure sine wave. May kinalaman yung total power kapag modified sine wave at pure sine wave. So, since working na siya, kabit na natin yung bagong MOSFET naman sa modified sine wave side. Install natin dito sa apat.
Tanggalin natin yung extra. Ay. Dapat pala chinek muna natin kung may signal. Restart natin. Kung minsan kasi yung iba, kapag na-detect niya na may sira, like eto, wala yung MOSFET natin, hindi siya mag-work. So, shutdown agad siya. Ano ba yung switch? Ayan, meron. Hindi kasi automatic to nag-a-adjust eh. Kailangan mo pang hanapin. Ayan, so ayos. May signal sa gate. Putulin na natin yung mga sobra na leg. Yung jumper na lang dito. Okay na siya. I-test na natin kung meron ng output. Ay, yung capacitor pala. Ayan. So, may output. Modified sine wave. So, bubuuin ko lang ulit and then itetest natin na medyo matagal para sure na hindi siya basta-basta masisira. Ayan. Magana. Yung battery pala nito kasing laki na ng EB3A. So, biruin nyo yun. Yung tig 12,000 na ngayon. Dati 18,000 yun eh. So, halos katumbas niya na yung capacity nung EB3A. Pag gusto nyo ng ganung battery, pwede nyo ipadala yung power station para ako na magpapalit. Hindi ko pa sure kung magbebenta tayo nung mismong battery lang para kayo na muna magpalit. Gagawa muna ako ng video kung paano palitan para madali nyong masundan. Kasi kung pinalitan nyo at na-short, ay malaking problema. So, ayun po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!